Good day mga kabomboms! Today ang tutorial natin kung paano ba natin maayos yung problem natin sa GCash. At ang topic natin today, kung meron kayo na-encounter na error kapag nag-face scan kayo. So today, para magawa natin yung solution, pupunta tayo sa may Google, itatype natin dito yung submit ticket, and hihintayin natin lumabas dito yung help center. I-tap natin itong kanilang website, then i-tap natin yung 3 dash, tap natin yung contact us, and hihintayin natin yung icon dito na chat with Gigi sa lower part. Ito yung pipindutin natin. Then after that, maghihintay tayo nung pinaka-greetings ni Gigi. So ito yon. Then hihintayin lang natin dito yung message box kung saan magta-type ulit tayo ng submit ticket, and don't worry dahil mabilis lang to. Tap na natin yung send. Dahil meron lang silang mga konting details na hihingin sa atin. Tap natin yung submit a ticket para ma-open na natin yung form. Then dito, eto na yung mga kailangan natin sagutan. Yung ating email address dun sa ating account, registered full name, then yung ating mobile number dun sa ating GCash account. And hindi lang yan dahil meron din tayong kailangan pagpilian dito, which is yung concern category. Ito yung magiging description ng ating problem, and dito ilalagay natin yung other information sa ating concern. Pwede kayong gumamit ng Tagalog pero mas better kung English. Then mag-a-add din tayo ng screenshot kung saan mapapakita natin na yung ating GCash app ay hindi nga nagtutuloy or nagkaka-error tayo sa verification dun sa may face scan. Dito natin itatap yung add file para ma-upload nga natin yung picture na ipapadala natin sa kanila bilang proof ng ating problem. Alright, so kapag nasagutan na natin lahat to, nakapaglagay na din tayo ng other information dito sa may message box, ang gagawin na natin is pipili na tayo ng concern category. So para magawa yon, scroll lang natin. Dito, tap na natin tong concern category box, meron tong arrow sa may gilid. Then, dahil madaming pagpipilian dito, ang hahanapin natin yung I can't log into my GCash app. Then, eto, nadagdagan tayo ng kailangan natin i-provide, which is yung select which statement is most relevant to your case. Pero meron na din sila ditong options ng pagpipilian. I-tap din natin yung arrow para makita natin. And depende yan kung ano ba yung problem na na-encounter nyo. So, sa ating tutorial today, my face scan is not working. So, ito yung isi-select natin. By the way, madami rin nagkakaroon ng problem sa my MPIN is not working. Don't worry dahil madami na din tayong tutorials. Pwede nyong i-visit yung ating playlist. By the way, mga nakikita nyo sa screen, makikita nyo yan sa description. Anyway, dahil meron pang arrow dito, so meron pang pagpipilian dito. Dalawa to, I'm unregistering my old phone, or yung I'm trying to sign in or link my new phone. Ano ba yung dahilan kung bakit nag-require yung GCash sa inyo ng face verification? So, pumili lang kayo dito. Kung tinatry nyo mag-sign in or mag-link ng bago nyong cellphone, ito yung piliin nyo. Kung tinatry nyo naman i-unregister, yung isa'y piliin nyo. Anyway, so mag-a-add na tayo dito ng other information. And dahil dalawa nga yung pagpipilian, hindi na ako magbibigay ng sample. Pero kung hindi nyo alam dito yung ilalagay nyo, pwede nyo ilagay yan sa ating comment section at bibigyan namin kayo ng sample na pwede nyong copyhin. Depende nga kung ano yung pinili nyo dito na statement na relevant sa inyong case. Anyway, kapag okay na lahat, i-review natin yung mga details na nilagay natin, then itatap na natin dito yung submit, and maghihintay na lang tayo ng respond nila within 24 hours dun sa ating email address na nilagay dito. Hanggang dito na lang ang video natin for today. Pero kung meron kayong katanungan or suggestions, iwan nyo lang yan sa ating comment section. At kapag may time nga kami, bibigyan namin ng sagot. Okay?